Magandang araw! Sa araling ito, tatalakayin natin ang panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan. Isang mahalagang yugto sa kasaysayan kung saan ang mga akda ay nagsilbing tinig ng bayan. Matututuhan natin ang pagsilang ng nasyonalismo, ang mga layunin at akda ng mga propagandista, at ang panitikang revolusyonaryo ng katipunan na nagbigay lakas ng loob sa mga Pilipino upang ipaglaban ang kalayaan at karapatan ng bansa. Simulan natin sa pagsilang ng nasyonalismo sa Pilipinas. Ang panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan ay naging mahalagang kasangkapan sa pagpapahayag ng nasyonalismo sa Pilipinas mula 1872 hanggang 1896. Sa panahong ito, namulat ang mga Pilipino sa kanilang kalagayan bilang isang bayang sinasakop at ginamit ang panitikan upang ipahayag ang paghahangad ng pagbabago at kalayaan. Hindi ipinagkaloob ng pamahalaang Espanyol ang hinihinging pagbabago ng mga propagandista. Sa halip, naging bingi ang pamahalaan, nagpatuloy ang pang-aapi at pagsasamantala, kaya lalo pang lumakas ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Dahil dito, nagkaroon ng tahasang paghihimagsik sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Ang panahong ito ay nahahati sa dalawang yugto, ang panahon ng propaganda at ang panahon ng himagsikan. Panahon ng propaganda. Ang panahon ng propaganda ay isang yugto kung saan ginamit ng mga Pilipino ang panulat at talino bilang sandata sa halip na dahas. Dito umusbong ang kilusang propaganda na binubuo ng mga edukadong Pilipino na naglalayong makamit ang reforma mula sa pamahalaang Espanyol. Mga layunin ng kilusang propaganda. Una, magkaroon ng pantay na pagtingin sa mga Pilipino at Kastila upang wakasan ang diskriminasyon sa lahi. Ikalawa, gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas upang magkaroon ng pantay na karapatan ang mga Pilipino bilang mamamayan. Ikatlo, magkaroon ng kinatawan ang Pilipinas sa korte ng Espanya upang maiparating ang hinaing ng mga Pilipino sa pamahalaan. Ikaapat, gawing Pilipino ang mga kura-paroko sa mga simbahan sa bansa. At ikalima, ibigay ang kalayaan sa pamamahayag, pananalita, pagtitipon, at pagpapahayag ng mga hinaing o petisyon. Sa panahong ito, naging mahalaga ang panitikan bilang daluyan ng mga ideyang makabayan at panawagan para sa reforma. Panahon ng himagsikan. Nang hindi tugunan ng Espanya ang mga kahilingan ng kilusang propaganda, pumasok ang Pilipinas sa panahon ng himagsikan. Sa yugtong ito, nanaig ang paniniwalang revolusyon na ang tanging paraan upang makamit ang kalayaan. Katipunan. Sa panahon ng himagsikan, itinatag ang katipunan o ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan na mas kilala bilang KKK. Isa itong lihim na samahan na may layuning palayain ang bansa mula sa pananakop ng Espanya. Mga layunin ng katipunan. Una, makabuo ng isang matatag na alyansa ng mga Pilipinong handang magkaisa para sa kalayaan. Ikalawa, lumaban sa pamamagitan ng revolusyon laban sa mga mananakop. Ikatlo, palayain ang bansa mula sa pananakop ng mga Espanyol. At ikaapat, magtatag ng isang malayang republika matapos ang revolusyon. Sa panahong ito, ang panitikan ay naging mas matapang, mas direkta, at puno ng diwang mapanghimagsik. Mga propagandista at mga akda. Sa panahon ng propaganda, ginamit ng mga ilustrado ang panitikan bilang sandata upang ipahayag ang mga suliranin ng bansa at tuligsain ang maling pamamahala ng mga Espanyol. Kabilang sa mga pangunahing propagandista sina Dr. Jose Rizal, Marcelo del Pilar, at Graciano Lopez Haina. Dr. Jose P. Rizal. Ginamit ni Jose Rizal ang mga sagisag panulat na Laong Laan at Dimasalang. Isa sa pinakatanyag na akda ni Rizal ang Noli Me Tangere, isang nobelang alay sa bayan na naglalarawan sa kalagayan ng lipunang Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Sinundan ito ng El Filibusterismo na isang nobelang alay sa Gomburza.
Noong 1872 sa Cavite, binitay ang tatlong paring Pilipino na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora or Gomburza. Ang pangyayaring ito ang nagmulat sa kamalayan ni Rizal at naging inspirasyon ng El Filibusterismo. Isinulat din niya ang Mi Ultimo Adios, isang tulang isinulat habang nakakulong sa Fort Santiago bago siya bitayin. Ang Sobre la Indolencia de los Filipinos ay isang sanaysay na sumusuri kung totoong tamad ang mga Pilipino. Samantala, ang A la Juventud Filipina ay isang tulang handog sa mga Pilipinong mag-aaral na itinuturing na pag-asa ng bayan. Marcelo H. Del Pilar. Ginamit ni Marcelo Del Pilar ang mga sagisag panulat na Plaridel, Dolores Manapat, Siling Labuyo, at Piping Dilat. Isa sa kanyang mga akda ang Diaryong Tagalog na isang pahayagang mababasa ang puna sa mabuting pamamahala ng pamahalaang Kastila. Ang Kaiingat Kayo ay isang sanaysay na pabiro at sarkastikong tuligsa sa tugon ni Padre Jose Rodriguez sa Noli Me Tangere ni Rizal. Isinulat din niya ang Dasalan at Tuksohan, isang akdang hango sa katesismo subalit puno ng laban sa mga prayle. Kabilang din sa kanyang mga akda ang Dupluhan, Dalit, at ang mga bugtong na nagpapakita ng talas ng panulat at panunuring panlipunan. Graciano Lopez Haina. Ginamit ni Graciano Lopez Haina ang mga sagisag panulat na Bolivar at Diego Laura. Ang Fray Botod ay isang katang satiriko na tinutulig sa ang mga praileng masiba, ambisyoso, at di moral ang pagkatao. Ang Sa Mga Pilipino ay isang talumpating may layunin na mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Isinulat din niya ang mga kahirapan sa Pilipinas na tumutukoy sa maling pamamahala at maling sistema ng edukasyon sa bansa. Ang El Bandolerismo ay tumatalakay sa pagtatanggol niya na walang tulisan sa Pilipinas. Iba pang mga propagandista. Antonio Luna. Sumulat ng Noche Buena na naglalarawan sa tunay na buhay ng mga Pilipino. Mariano Ponce, sumulat ng Alamat ng Bulacan na naglalaman ng mga kwentong bayan. Panahon ng Himagsikan. Dahil sa kabiguan ng mapayapang reforma, lumipat ang pakikibaka sa panahon ng himagsikan. Sa panahong ito, ang panitikan ay naging mas lantad, mas matapang at mas revolusyonaryo. Kabilang sa mahahalagang personalidad sa panahong ito sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Apolinario Mabini. Andres Bonifacio. Ginamit ni Andres Bonifacio ang mga sagisag panulat na Agapito Bagumbayan, May Pag-asa at Magdiwang. Siya ay kinilala bilang ama ng katipunan at ama ng demokrasyang Pilipino. Kabilang sa kanyang mga akda ang Katapusang Hibik ng Pilipinas, isang tulang naglalarawan sa paghihirap ng mga Pilipino. Isinulat din niya ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, isang tulang humihimok sa mga Pilipino na maging makabayan. Emilio Jacinto. Ginamit ni Emilio Jacinto ang mga sagisag panulat na Dimasilaw at Pingkian. Siya ay kinilala bilang utak ng katipunan dahil sa kanyang mahahalagang ambag sa ideolohiya ng samahan. Ang kanyang pangunahing akda ay ang Kartilya ng Katipunan, isang akdang naglalaman ng mga batas at prinsipyo ng katipunan. Isinulat din niya ang Liwanag at Dilim na inilalarawan ang kalagayan ng mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop. Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay gumamit ng sagisag panulat na Bini. Siya ay tinaguriang dakilang lumpo dahil kahit may sakit na polio, ay sumanib pa rin siya sa himagsikan. Isa sa kanyang mga akda ang El Verdadero Decalogo o ang tunay na 10 utos na binibigyang diin ang mga katangiang dapat taglayin ng mga Pilipino upang makamit ang tunay na kalayaan at kasarinlan. Isinulat din niya ang Sa Bayang Pilipino, isang akdang tumutukoy sa bayang Pilipinas. Sa kabuuan, ipinakita ng panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan kung paano ginamit ng mga Pilipino ang panulat bilang sandata sa pakikibaka para sa kalayaan. Mula sa mapayapang panawagan para sa reforma hanggang sa panitikang revolusyonaryo,
naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ang mga akdang nagmulat sa diwang makabayan ng bayan. At diyan nagtatapos ang ating araling tungkol sa panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.